After 2 weeks, nag-message na si Celsa. Tapos, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Tayo po ay magkape. Nandito po tayo sa may Casaguiñana Private Resort at ako po ay ini-invite ko po kayong pumunta dito. Ngayon po at punta po kayo dito mga amigo. Yun nga lang, syempre kailangan nyo mag-check-in. Punta po kayo rito para po sobrang busy namin ngayon. Ang dami namin inaayos. Pinapasok ko si Weng, sabi ko pumasok si Weng dito agad kasi nga maraming beddings ayusin. Tapos ang daming ayusin actually, ang daming gagawin dito. Kaya nga lang sobrang paiba-iba yung panahon, uulan, aaraw. Grabe ang nakakaano. Sabi ko bukas may magche-check-in. Sabi ko kay ate na taga ibang bansa na subscriber natin. Event 'yon, birthday. So sabi ko sa kanya, ano mangyari kailangan matuloy kayo. Kasi parang merong birthday event siya tapos pagkayari ay may mga food na. So, hindi pwedeng i-cancel. Kaya sabi ko, ano mangyari? Tumuloy kayo kasi kailangan. Sabi kong ganun. Tapos, dahil busy tayo ngayong araw, maraming gusto ko lang ilinawin mga amigo, ha? Ewan ko kung itong, nagbabasa kasi ng comment. Nagbabasa ako ng comment about po sa mga videos natin. Tapos, habang kanina, nagpapahinga ako, nagkakape-kape. Hindi ko mga natal, lumamig na yung kape ko nagbasa ako ng comment. Pag nagbasa ka pala ng comment, may stress ka kung talagang hindi ka sanay. Eto, regarding ito sa mga, natatawa na lang ako. Sabi nga ni Nico Jaga, from the start kasi lahat pakulo lang ang darating. Meron ba naman pupunta sa Thailand na nag-shopping, kumain para sunduin tapos masaya ang muka? Siya mismo may alam walang darating. Daming pinaasa. Lahat scripted. Pakita mo ang resibo ng plane ticket. Napakita ko na yung resibo ng plane ticket. Diba? Alam mo, Nico Jaga, hindi naman siya, for sure hindi naman ito talaga totoo ang pangalan to. Lahat ng pinapalabas natin, walang kay-script, totoong nangyayari. Kaya nga dinocument natin yung pagsundo sa kanila. Dinocument natin yon para at least malaman nyo na ganun talaga yung nangyari. Kung hindi ko ipinalabas mula umpisa, sasabihin nyo na nagsisinungaling ako at wala naman talaga at hindi naman talaga binilan sila ng ticket papunta rito sa Pilipinas. Marami din nagsasabi na bakit daw hindi ako malungkot, di raw ako mag-iiyak at ba't daw ako hindi malungkot, parang wala lang sa akin. Abay, gusto nyo maganda high blood ako, mataas ang blood pressure ko. Ang sabi nga, nasa isip natin yan, kung paano natin iti-take yung isang bagay. Diba? Binigyan natin sila ng opportunity na makapunta rito as a second chance. Abay, enough na yon. Ano pang gagawin natin? Kung niloko tayo, pinaasa tayo, o gumanti sa atin, o ano pa man yon, wala na sa akin yon. Kasi, mga amigo, hindi naman na, sino ba ang nawalan, di ba? Sino ang nawalan? Kung ganoon, bakit hindi ko kailangang i-script yung mga ganyan-ganyan? Para saan, di ba? Lulukoyin ko sarili ko? Pumunta ako ng Thailand, kahit di ko kailangan pumunta ng Thailand. Kung ako ay magta-travel, maglilibot, hindi Thailand. At ngayong taon, ilang beses tayo nagpunta ng Thailand. Di ba? Kung ako ay magagawa ng script at pupunta sa ibang lugar, hindi na doon. O pwede tayo pumunta pumunta ng Hong Kong. O pumunta tayo ng lugar na hindi pa napupuntahan nila Chuchen. Di ba? Pwede tayo mag-Middle East, punta tayo ng Dubai, punta tayo ng ganon. Hindi natin kailangan ng manloko para lang sa buti nga na ipalabas ko na yung video na kung saan pinakita ko yung plane ticket talaga. Ba't manloloko? Pambihira. Pupunta kami ng Thailand tapos Thai Airways sa sasakyan namin. Ang mahal. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 66,000 or 70,000 mahigit yung mga naubos ko. Plus yung hotel pa, tsaka yung mga ginastos dun, tsaka yung mga pinamili-bili mo, di ba? For what?
Pambihira. O anong kailangan? Anong kailangan nating patunayan, 'di ba? Ano kailangan nating sa inyo, i-prove pa, andiyan na yung ticket. So, yun ang nakakalungkot sa social media pagdating sa ako sa akin walang problema, pero yung iba na nakakabasa siyempre sasabihin parang ewan naman 'to. Sasabihin pa na script yung mga nangyari. Alang scripted doon. Hindi script na ata nangyari. O sabi niya, paki-post po naman po yung biniling ticket kung totoo may nabili. Sabing gano'n ni Ruela Builders. Ano to? Ruela Builders. Ano to? Dami account re. Oo, Ruela Builders daw eh. Sabihin, dami account re. O pinakita na natin. Para saan, di ba? So maraming hindi ko alam, gumagawa sila, ang nakakaano nga sa social media, gumagawa sila ng mga dami account tapos pinapangalan sa atin. Oo, akala naman merong epekto sa akin yun. Walang epekto sa akin yun, mga amigo. Kasi ako gagawin ko lang kung ano yung totoo, ano yung makapagpapasaya, at ano yung mga bagay na maitutulong natin sa kapwa. So kung meron tayong mga kagaya niyan, gumagawa ng mga dami account, okay lang sa atin. Sabi niya, pakita mo, sabi nito, ito siguro may point 3. Pakita mo rin kay TM na galit ka para tinotolerate mo at wala lang sa'yo yung at di ka nagalit. Pag ako nagalit, at pag ako ay sinagot-sagot ko siya, maraming magagalit sa akin. Sasabihin naman nakaka-stress ka, ang dami mong di ba? Ang dami mo na ng mga kung ano-ano mga inaano sa'yo. Di ba? Ang dami mo na namang mga kung ano-ano. Di ba? Parang sasabihin na, ano ba yan? Kailangan pa bang kailangan mong magalit? Ano gawin ko? Maglulupasay ako sa Thailand. Ano gagawin ko doon? Maghuhurmentado ako. Sasabihin ka, pumunta kayo rito, pinaasa niyo ako, kailangan no! Di ba? Naman yun para sa sarili ko naman yun. Maano naman ako sa sarili ko. Bakit pipilitin ko yung taong ayaw? Oo. From the start naman, ang option na binigay sa kanila is, yung option na binigay sa kanila or yung chance na binigay sa kanila, yun na yun. Hindi po pwedeng sasabihin na, huy, magsiputa kayo, pinaasa mo ako, kawawa yung mga bata, may mga future mga bata. No, hindi ko gagawin yun. Yun na yung sign ng Lord na para sa akin, Roel, tumahimik ka na, tumigil ka na sa pagtulong sa mga yan, di ba? Yun yung pinaka ko doon. Sobra naman ako, pipilit ko yung sarili ko sa taong ayaw sa akin, di ba ba? So, na yun. Pagka ganun. Tsaka hindi ako yung galit kasi sabi, normal na magalit, pero hindi ko na kailangan pakita sa inyo. Ano gagawin ko? Tatawagan ko kasi siya, tapos ayaw sumagot, tapos pagyari, after ilang kagaya niyan, ang totoo niyan, makinig kayo, mula po ilang linggo na, 2 weeks ang nakakaraan nung kami ay sumundo. Lahat ng message ko, deadma. Hindi ako nireplyan. So after 2 weeks, nag-message sa akin si Celsa. So kung ano man yon ay wag na nating anuhin. Kung sasabihin ko pa sa inyo, kai-stress nyo. Okay, kai-stress nyo kung ano yung sinabi niya. Ang tagal ko nag-antay ng sagot kung bakit hindi siya umano, pero hindi niya sinagot at sinalam kung ano-ano yung mga haka-haka natin. Pero after 2 weeks, nag-message na. After 2 weeks, nag-message na. At ito sasabihin ko sa inyo mga amigo. Tapos na ako sa kanya. Pagdating sa pagbibigay ko ng second chance. Tapos na ako sa kanya kasi hindi lang effort yung nasayang, hindi lang pera yung nasayang. 'Di ba? Hindi lang 'yun. Maraming nasayang. Pero bakit mo ipipilit yung isang bagay na ayaw, 'di ba? Kung ayaw, hayaan lang. Pero hindi ko kailangang maglupasay, hindi ko kailangang magsisigaw, hindi ko kailangang magalit, hindi ko kailangang magagalit ako. Ano pa magagawa, 'di ba? Abay, kaanuhan naman na yun, sobra naman yun. Pagka halimbawa, sisigawan ko pa siya, sasabihin niya, pinaasa mo, ganyan, ba't di ka umalis? Sinayang mo yung pera, nagpaasa ka, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Marami kasi nagko-comment sa mga ganyan-ganyan. Oo, teka, tumatawag si Lendin. So, yun po, mga amigo, inaano ko lang sa inyo na, after 2 weeks yun siya nag-message, tapos yung message siya sa akin, sabi ko nga sa inyo, ika-high blood nyo, kaya lang hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung message sa akin. Ngayon lang siya nag-message, tapos yung mga sinabi niya. Basta yung sinabi niya na,
Hindi ko lang kasi, meron kasi nag-voice message sa dalawa eh. Yung isa hindi ko pa napapakinggan kasi ayaw niya mag-download. So yung isa lang yung sinabi niya, yung isa na napakinggan ko, pero sabi ko nga sa inyo, huwag na natin pag-usapan. So saka na lang natin anuhin yun kasi hindi ano. Sabi ko nga sa inyo, ay may mga bagay na hindi talaga dapat nang gawin pa. For example, yung ako ay yung ipapakita ko sa inyo na magagalit ako sa kanya, na kailangan sigaw-sigawan ko siya, na ano pa ba kailangan ganyan, di ba? So hindi, yung enough na. Yung halos sa milyon ang naubos, is enough yun. Tama na. Enough yun. So ano man yung ano yung nasa puso ko ngayon, kung ano man yung sama, kung may sama ng loob kong ganyan, ay inano ko na, ibinigay ko na kay Lord. Bahala na siya. Pero sabi ko nga sa inyo, ganito po kasi ang mentality ko, mga amigo, ang pag-iisip ko ngayon. Ano man bagay, yung pagsubok na ibibigay sa akin ng Diyos, for sure, right after nito, okay, milyon ang naubos, nawala. Pero naniniwala ako, hindi lang doble, hindi lang triple. Bagkos mas marami pang darating na blessing sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano yung intensyon ko sa pamilyang to. Alam ko at alam ng Diyos ang intensyon ko sa pamilyang to. Di ba? Yun po ang sa akin. Intensyon na iba ang iniisip ng ibang tao, na hindi ako makamove on, obsessed ako, at hindi for the content, kailangan sila i-content kasi mataas ang views nila. Nagkakamali po kayo sa mga taong nanghuhusga sa atin. Kasi sa totoo lang po, mga amigo, lahat ng bagay na meron ako, lahat ng bagay na natanggap natin, pati sila ay nagkaroon din. Naging patas tayo sa lahat. Naging patas tayo sa lahat. At kung sasabihin ng iba at sasabihin ng mga taga doon na sasabihin ikaw lang ang yumaman, ikaw lang ang nagkaroon ng ganito, papaano? Alam ng buong mundo, 6 years, 5 years, na walang trabaho ang pamilyang yun. Sino po ang tumulong? Nagkaroon ng paupahan, nagkaroon ng bahay, kumain araw-araw, nakapag-travel, nakapunta ng Pilipinas, nakabili ng, nakapagpagawa ng tindahan, napagawa yung bahay doon, oo, hindi pa siya tapos. Pero may mga reason bakit hindi natapos. Pero from the ginawa yung bahay na bato, hanggang ngayon mga amigo ay merong mga kulang. Pero pag nakita nyo yung improvement or yung pagbabago sa buhay nila, ay makikita nyo naman na naging patas tayo sa kanila. Walang tao ang gumawa sa kanila na sila dinala sa Pilipinas para makapag-aral. Yung visa, yung sa pag-aaral, yung gastos sa Pilipinas, lahat-lahat niyan ay dapat nakikita. Hindi kung ano ang meron ako. Diba? At yun nga sinasabi nila Ate Lenlen ninyo. Misma lang sapat na. Kung babalik si Misma dito, without vlog, walang problema. Kaya namin magtrabaho. Kaya namin mag-generate ng income sa aming kakayanan. Not only vlog. Yan po tatandaan nyo. So, maraming kagaya nito, ito nag-comment ito. Hindi lang maganda, hindi lang kasi okay yung gano'n na, di ba? So, kung tutuusin, parang, ito, kagaya nito. Para sa mga ignoranteng prag na nagrereklamo kung bakit mas mayaman si Kuya Raul sa binablog niya, gamitin nyo ang utak nyo kahit gamunggo. Ayan may comment siya. Kahit gamunggo. Kung meron man kayo, natural lang dahil siya ang vlogger at producer. Siya ang naglalabas ng kapital, nag-iisip ng konsepto, nagpapasahod sa editor, nagbabayad ng tax, kumita or hindi ang content. Si Kuya Raul ang abonado at hindi ang binablog. Ang subject ay talent, hindi business partner. Isa kayo sa dahilan kung bakit toxic ang social media. Itigil nyo ang kabubuhan at pagmamanipula ng istorya, pag-inggit-pikit. Yun yung sabi niya. Kasi whatever happen, ano man mangyari sa mga ginagawa nating content, kumita or hindi, kailangan kong magbayad, kailangan kong diretso buhay ko. Ganun ang katotohanan. May views or walang views, kailangan kong itiretso. Kailangan natin magpasahod sa editor, kailangan nating, ilan ng editor? 2.
kailangan natin magpasahod sa editor, kailangan natin na magbayad ng tax, kailangan natin kung ano-ano, madami mga bills, hindi lang yun. So, sabi nga, dapat daw 50-50 ang ibigayan. Ganun. Ayun ako po, yung 6 na taon o 5 taon sila ay nabuhay ng walang trabaho at naging maginhawa, nakapag-travel kung saan-saan at nakapag-aral sa Pilipinas, kung nagdire-diretso yung pag-aaral nila dito ay napakalaki. Napakalaki ng improvement sa buhay nila. So, kayo ang nakakaalam lahat niyan. Kaya hindi natin kailangang i-elaborate. Yun po ang sinasabi natin. Pero yung after 2 weeks ka mag-message sa akin at pagkari ka mag-message sa akin na ganyan yung mga sasabihin mo, after 2 weeks nag-message na si Celsa, tapos sasabihin mo sa akin ganyan. So, wala na sa akin. Tapos na ako sa kanya. Tapos na ako sa kanya kasi sabi ko nga sa inyo, ay ako din naman mayroon naman akong pag-iisip at mayroon naman akong puso na pagka ginagawa talaga tayong ganyan na hindi na okay, tama na, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, di mamuhay ng naayon sa nangyayari sa kapaligiran. Ganun lang naman. Huwag kayo ma-stress mga amigo. Sinasagot lang natin yung mga tao na alam natin na dapat sagutin. Ganun po. So, thank you so much po mga amigo at kung ano man yung mangyayari, kagaya after 2 weeks saka nag-message, edi go, okay lang problema. Isasabihin ko sa inyo, walang problema, di ba? Bakit? Sasabihin niya, ino-content mo na naman, ayun panlubayan, di ka mag-move on. Di ba? Bakit? Sino hindi makaka-move on sa mga pinagagawa, di ba? Sa akin, wala nga problema, pero at least, kinukwento ko lang sa inyo kasi yun ang tunay na buhay na nangyayari sa amin. So, ayun po mga amigo, thank you so much po at God bless. Paalam po muna.